ang aming pong taus-pusong pakikiramay. No? Ma'am, gusto lang po namin munang malaman ha, ano po yung cause of death ng inyo pong nanay? Sabi daw po kasi ng kasama niya po sa trabaho ay alias Gina po ay natulog lang daw po yung nanay ko tapos hindi na daw po nagising. Kumbaga po bangungot daw po. Pero may mga litrato po kami na makikita nyo naman po kung 4 hours na po siyang patay, di ba po? Okay. May mga, hindi naman po sa kasi may mga siya yung may parang damage sa katawan yung mama ko. Pag sinabi po ninyong damage, ano mga pasa? Ganun Parang po ba may, yun? kasi May pasa po. opo. Kasi kung 4 hours lang po yung mama ko na namatay po doon, hindi naman po yung magkakaganon, di ba po? Ngayon po, dinirekta ko po yung kausap ko. Sabi ko po, ate, bakit po may pasa yung mama ko? Sabi, hindi ang pasa ining kasi ayan, baka hampas lang yun ng bata. Sabi ko, ilan taon yung bata? Magpa-5 pa lang. Makakahampas ba siya sa ganito? Na sa magpapasaba yun, di ba po? Sino po yung kasama niya doon sa silid na yon? Bata po, bali po may kapatid po kami doon, may anak po siya doon. Na 4 na taon na gulang po, na maglilima na po ata ngayon. Na ngayon lang din po namin nalaman. Anak ni... Mama po, Remelyn Farlan. So ang sinasabi nila, yung anak niya, Baka daw po na, kasi, Baka. opo, ayun Siya yung- po. Okay. Nag-cause po ng mga pasa po. Kasi Sabi po- po, yun po ang sinasabi po sa amin po. Kasi po, Alright. yung bata daw po is nananakit daw po kasi may autism. Na ngayon lang din po namin nalaman. so etong mga nakasama po ng mami niyo doon, yung bata, ngayon nyo lang nalaman nung Ngayon lang din po. nawala na siya. May balak po siya na magbakasyon dito. May ticket po na uuwi po siya ng November 27, 2026 po. Darating po ngayong November na uuwi po siya, na magbabakasyon po siya. Last po na chat niya yun sa kaibigan niya is June 20. May mga evidence po kami na nag-book po siya dito po sa Ninoy Aquino Terminal po ng June 27. Ngayon po sa after po nun, yung may tumawag na lang po sa amin na, ay, wala na yung mama niyo. Sabi sa amin ganun. Sabi ko, ha? Kausap ko pa siya kahapon, morning, kausap ko pa siya ng June 22, alas 8 ng umaga. Nung huli po ninyong nakausap itong si Madam Remelyn, meron ba siyang nabanggit na may nararamdaman ba siya? O Wala. di Wala kaya naman meron po. bang napansin kayo nakakaiba dun sa pananalita po niya? Meron ba siyang ikinakabahala? Ganon? Wala po. Wala naman po, sir. Wala po siyang binabanggit na mga ganong issue. Okay, kung sa okay naman po siya makipag-usap. Yung parang normal pa rin po. Okay. Ganun, sir. So, Kaya yun, magugulat ka nga lang po biglang may balita sa amin na patay na yung ate mo, yung nanay niya. Yun nga po. oo. So, sa ngayon, no? Ano po yung sitwasyon ng remains ni Ma'am Remelyn? Ngayon po, sa ngayon po, until now, hindi po namin alam kung nasan po yung labi ng aking ina na napakasakit po sa amin. Kasi po, ngayon po, nahingi po kami ng mga autopsy and police report na hindi po naman alam kung nasaan. Police Ayun lang report sinabi. from Saudi Arabia, Attorney, Ministry of Health, Forensic Medical Services Center ng Riyadh Region, Department of Disease Affairs Services, and ang nakalagay po na cause of death is natural death. Opo, yun po ang base po sa mga forensic report po. Pero syempre po, as a Malabo po. person na yung dito sa Pilipino, hindi po tayo basta nagtitiwala po. Alam niyo po yun. Yung Okay. mahirap Ganito naman po, ma'am. No? Based lang po sa mga sabi-sabi po nila. Hindi po Oo. natin kasi sila kilala eh. Okay. Ang ginagawa po natin, pagdating dito sa bansa, with the permission of the family, we can do the autopsy, post-mortem, nito pong nanay po ninyo. So, as of now, well, ito lang yung hawak natin eh. Ayun lang po ang Yung sinend po investigation sa na nagkaroon ng natural death, hindi po natin sinasabi na nagkaroon ng foul play, Opo. pero para na lang din mapanatag yung pamilya. Daming katanungan sa kanila, biglaan yung pagkamatay ng nanay, 41 years old, di nyo naman iisipin na bigla-bigla na lang mawawala, wala namang indication, wala naman siyang medical condition. Yes, sir. Oo. So right now, ang gawin po nating priority, maiuwi lang muna Opo, natin, maiuwi ha? po. Si Ma'am Remelyn Farlan Biscante, and after that, karapatan po ng pamilya, kung ano pong nanaisin nila, paimbestigahan po natin, i-autopsy natin under Philippine authorities, we will do that and we will assist you. Paano po yung magiging proseso at yung tulong natin para madala na, maibalik na sa Pilipinas, ito pong labi ni Ma'am Remelyn? Opo, sa dokumentasyon, may hinihintay kami na nasabit naman ni Miss Princess sa DMW yung authorization para ma-ship ang labi ni Miss Remelyn Biscante para ma-issuehan ng no objection certificate ng embassy proper sapagkat yun po ay nire-request natin
sa consular section ng Philippine Embassy. So meron tayong hawak na medical report of a deceased person. Translation po ito ng Arabic. At ito po ay nakabase din sa police report. And hopefully, pag kumpleto na, mabilis naman nating maisisip ang labi ni Miss Remelin Biscante. Opo. Panyeron, i-clarify ko lang. So sa ngayon po, hindi pa po kompleto yung mga requirements? Hindi pa sir, kasi kasasubmit pang kagabi or kahapon ni Miss Princess. Siya ay nag-chat sa akin na kabibigay lang daw niya sa DMW. So yun po ay email sa amin. Ngayon ay mga alas 10 na dyan. Hopefully within the day, may submit na namin sa embassy. At ang susunod doon, syempre, ihahanap na natin ng booking para sa shipment of remains. So kung yun na lang naman po, no, yung natitirang requirements and the family naman, ginagawa na po lahat para makompleto po lahat ng yan. Sana po, Panyero, matulungan na po natin para ma-schedule na rin yung pagbalik po nung labi ng ating OFW. At kami na rin po dito sa tanggapan po ni Idol, kasama na rin po ng pamilya sa pag-asikaso na rin no, ng lahat ng requirements, pag-monitor, pagbalik po dito sa Pilipinas. Tama po yun kasi base sa regulasyon, merong 14 days to ship. Otherwise, baka malibing. Pero maganda naman, nahanap natin yung kaanak ni Ma'am Remelin. So, mabilis silang nakapagpadala ng mga dokumento at kapag in order naman ang dokumento, mabilis din maglabas ng papel ang embassy except for the report of death which may follow later ay maisiship na agad natin ang labi ni Ma'am Remelin. Panyero, maraming salamat po sa panahon po ninyo at kami po dito at ang pamilya ni Ma'am Remelin po ay umaasa na aksyonan po natin kaagad para makauwi na sa Pilipinas si Ma'am Remelin. Salamat din at sa muli kami nakikiramay kung si Miss Princess at ang kanyang mga kapatid sa biglaang pagyao ng kanilang nanay. Gusto po sanang ipa-autopsy, mapaimbestigahan pagkarating dito sa Pilipinas, no, yung labi po ng ating OFW. Siguro po yung tulong na pwede pong iabot ng ating DMW sa aspeto po na yan at kung ano pa pong mga ibang tulong na pwedeng ihatid ng departamento. Tama po kayo, no? Yung mga ganyang pagka may namatay tayong kababayan at hindi natin ganap na alam yung circumstances at yung cause of death, no? Lalong-lalo na kung may pagdududa ang pamilya sa dahilan ng pagkamatay, wala pong mabigat na dahilan para hindi natin pagbigyan yung autopsya, no? So yan po ang una nating gagawin, siyempre in full coordination and with the consent of the family members of Yes. our OFW po. Kayo naman po ay magko-consent, di po ba, sa autopsya po ng inyo pong kamag-anak, meron lang pong written form po dyan, pirmahan lang po natin para ang atin pong authorities, meron po, no, parang approval or clearance to conduct yung autopsy. Yusek, i-monitor po sana natin yung pagbalik po, no, ng katawan ni Ma'am Remelin at pati na rin po yung mga benepisyo na pwedeng tanggapin ng kanyang pamilya, no, sa ng ating OFW dito po sa biglaan po niyang pagkamatay. Lahat po ng pangangailangan ng mga tulong na kakailanganin ng ating OFW family ay ibibigay po ng DMW, no? Kami po dito ay makikipag-ugnayan sa aming MWO. Nakausap natin ngayon si Labor Attaché Doming Salanga at sinisiguro naman niya na agaran yung pagpapauwi ng remains ng ating OFW at makikipag-ugnayan din po kami sa relatives ng ating OFW para maayos po yung pag-uwi ng labi ng ating kababayan. Maraming salamat po muli kay Yusek Bernard Olalia ng DMW. Ma'am, Maraming salamat din po sa programa ninyo na nakakatulong po sa ating mga OFW. Salamat po, sir. Ma'am Princess at kay Ma'am Mary Rose. Again po, no, ang priority natin sa ngayon, maiuwi na po natin yung labi ng nanay at ng kapatid po ninyo. Yung kagustuhan po nila na maimbestigahan pa para ma-confirm natin kung totoo nga ba na natural death yung nangyari po sa ating kamag-anak. Yun po ay asikasuhin natin, gagawin po natin yan. And once naman po na may update kami, ma'am, sa tanggapan po nila Yusek Olalia,
and nila Labor Attaché Salanga, agad po namin ipagbibigay po sa inyo, sa pamilya po. Okay, tutulong po kami, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Salamat po at magandang hapon po. Muli po ang aming pakikiramay sa inyo, ma'am. Salamat po. Sa ngayon po, nagpapasalamat po ako sa agaran pong pag-uwi po ng aking nanay. At ngayon po, talaga may concern po talaga kami na gusto rin po namin malinawan na kung para saan ba yung waiver. Dahil si mama ay Muslim, kasi ang nilapit lang po namin doon is kaagaran pag-uwi po ni mama. Kasi po, bago po nawala si mama, wala po kaming alam na kahit ano kay mama. Ang alam lang po namin is okay siya. So, wala siyang sinasabi kahit ano. Ang may concern po kami is mapaburol nga ang aking ina na ngayon po ay tinatanggihan nga po ng Muslim. Sa kadahilanan daw po, ayun daw po ang patakaran po nila. Binigyan po nila kami ng waiver. Kami lang naman po ang gumawa ng waiver. Ginigipit po kami. Kasi bakit po kami nila bibigyan ng waiver na mailibing agad si mama, bawal ma-autopsy si mama, bawal magalaw ang bangkay ni mama, kung wala silang ginawa sa nanay ko. Hindi na ba nabanggit, di ba, na nag-convert siya? into Hindi din Sudanese? po, wala din po. Lumabas lang po yun na, ay, may asawa yung nanay mo, ako yun. Muslim yung mama mo. Puro gano'n na lang, puro labas. Maraming lumabas na hindi namin alam sa 9 years. Kung ayaw po talaga ma'am nila ipa-autopsy, handa naman po kaming tanggapin yon. Bahala na ang Diyos kung ano man ang nangyari kay mama. Kung walang autopsy, kasi hindi rin namin mabigyan ng tamang hustisya ang ina ko, para saan pa yon? Kung hindi rin namin mabibigyan ng hustisya kung ayaw nila gananin. Ngayon ang gusto na lang po namin, it's mapapurol po si mama, kasi po buhay po yung mama niya at papa. Buong kaangkan po man namin is gusto po talaga nila mapaburol. Akin, anak ako, masakit sa akin na 9 years. Uuwi yung nanay ko, patay na. Makikita namin, isang oras na lang, isang araw na lang. Napakasakit naman sa amin. Emily Farlan Biscante. Nandito na kami. Magbabayad ang gumawa sa'yo nito kung meron man. Magbabayad! Magbabayad ang gumawa sa'yo kung meron mang gumawa sa'yo. Lahat na ayaw ibigay sa amin ang katawan ng ina ko, pinagkakait nyo! Pinagkakait nyo, labi ng ina ko, patay na nga! Uwi ka, di ba? Uwi ka! Kita niyo naman sitwasyon ng ina ko, kung ano ba talaga nangyari. Lahat tayo walang sagot. Hindi natin alam kung may foul play pa. Kita niyo naman po, di ba? Kung pinatay ba nila o ano. Ang nabanggit niyo po ba sa ere na kayo ay pumirma ng waiver? Bali po, wala pa po yung waiver na yon. Dahil kailan lang po yung naglabas, last week lang po. Ang waiver po na yun is sa apilitan po nila na pinagawa po sa amin para mapauwi po si mama. Hinold po nila kami, ginipit
po nila kami. Pag hindi daw po kami gumawa po ng waiver, is hindi po mapapauwi si mama. Ang ano po, hindi po talaga nila pauuwiin si mama hanggat wala pong waiver na nangyayari sa amin. Sa ngayon po, Pero nabanggit niyo din ma'am sa ere na nag-convert into Muslim. hindi po namin alam yung bigla na lang po naglabasan yung mga ganyan. Napakahirap po sa amin kasi madaming nangingialam, pati Muslim. Nire-respeto ko ang Muslim. Mahirap ba na ibigay sa amin ang labi ng aking ina? Kung hindi nyo ibibigay ang labi ng aking ina at ipagpapatuloy nyo na ipalibing ang aking ina sa Muslim. Kailan niyo lang po nalaman ma'am? Nung nung kami po inangungulit na po ng sobra, dumating po yung araw na sinabi po nila, dapat may waiver kayo katunayan para ipadala namin sa inyong ina nyo na nakasulat sa waiver na pinalagay nyo is bawal ma-autopsy, bawal magalaw ang katawan ni mama. Dapat pagdating ni mama sa airport, ipalibing nyo agad. Tulad na kakarating lang ni mama, may mga Muslim na dyan, nakaharang na sila, nakikipagtalo sila. Gusto nilang kunin ang labi agad ng aking ina. Bakit? Bakit niya gusto agad kunin? Naninigas pa yung nanay ko. Gusto niyo agad ilibing nyo. Sino ba kayo? Sino kayo? Hindi kayo ang namatayan. Lahat tayo may magulang. May karapatan kaming mga anak na nasa amin ang labi ng aking ina sa huling pagkakataon. Anong ginawa nyo? Pinagkakait nyo sa amin. Ang labi ng aking ina. Kung makuha nyo ang aking ina, anong mapapala nyo? Paano kaming mga anak niya? May maliliit pa siyang anak. May 11 years old pa siyang anak dito. Ano na sila? Ngayon, nagkakagulo sila sa labas. Gusto nilang kunin ang labi ng aking ina. On behalf of Idol Rapi, ito po ang 15,000 pandagdag tulong po sa mga gastusin niyo po. Marami pong salamat po sa pagtulong po namin sa Senator Rapi Tulfo at kami po inabigyan po ng ang financial po, pandagdag tulong na rin po ito para po sa gagawin po namin proseso po kay mama. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rap